kuneho. Halos oras-oras ay palagi siyang nagugutom. Isa siyang matakaw na kuneho. Palagi siyang kumakain at kadalasan natutulog ng matagal. Palaging kumakain buong gabi at buong araw ay kumakain din pero hindi siya nasisiyahan sa kanyang mga kinakain. Minsan, lahat ng mga grupo ng mga kuneho ay tumakbo papunta sa bukid ng Greenpeace. Silang lahat ay mabilis na kumakain pero ang ating matakaw na kuneho ay hindi na huminto sa pagkain. Isa sa mga kuneho ay pinaalalahanan siya. Hoy, ang lakas-lakas mong kumain! Baka ang tagabantay ng bukid ay pupunta rito at babatuhin tayo ng mga bato. Sumagot ang masakim na kuneho. Oo, pakiusap. Hayaan mo akong kumain ng marami, makadighain ng malakas at saka tayo babalik. Ang sakim at gutom na kuneho ay patuloy na kumakain. Kain at kain at kain. Kita mo? Sinabi ng isa pang kuneho. Hoy! Dalian mo ang pagkain! Tignan mo, ang tagabantay ng bukid ay makikita na! Papunta na siya at papalapit na siya sa atin. Oo, okay lang. Hindi niya maabot ang lugar kung saan tayo naririto. Pakiusap, hayaan niyo akong kumain. Kakain pa ako ng marami, makadighay ng malakas at saka tayo tatakbo pabalik. Samantala, dumating ang tagabantay ng bukid. Lahat ng kuneho ay nagsigawan. Takbo! Takbo! Nandito na ang tagabantay ng bukid! Takbo! Lahat ng kuneho ay nag-umpisang tumakbo. Tumakbo kasabay ang mahahabang mga pagtalon. Pero ang ating matakaw na kuneho, ni hindi siya makatakbo ng mabilis. At saka hindi siya makatalon dahil sa dami ng kanyang nakain. Lahat ng mga kuneho ay nagmamadali at tumatalon palabas sa gilid ng bukid. Pero ang matakaw na kuneho, sa dami ng kanyang nakain, nang tinangka niyang tumalon, ay nahulog siya sa matinik na gilid ng bukid. Napakaraming mga tinik ang tumusok sa buo niyang katawan. At sa oras ding yun, dumating ang tagabantay ng bukid. Hawak ang malaking pamalo sa kanyang mga kamay, inihampas niya ito sa kuneho ng matindi at ito ay tinamaan. Ika-ika habang tumatakbo ang kuneho. Kahit papano, ay nakarating din siya sa kanyang tirahan. Sa isip niya, Oo, nakaligtas din. sa pag-iisip nito, nag-umpisa siyang maglakad ng dahan-dahan. Pero may isang soro sa kanyang likuran at bigla ay nag-umpisa itong tumakbo papunta sa kuneho. Lahat ng kuneho ay pumasok sa loob ng bahay. Pero ang matakaw nating kuneho ay naiwang mag-isa sa may kalayuan. Sa oras na papasok na sana siya sa bahay, ang kanyang malaking tiyan ay sobrang bigat at lumulobo sa dami ng nakain. Naipit siya sa may pintuan. Hinihila siya ng lahat ng mga kuneho galing sa loob at nahawakan siya ng soro sa may buntot. Para itong matinding labanan. Naghihilahan. Nagsimulan sumigaw ang matakaw na kuneho. Umiiyak pero hindi siya tinantanan ng soro. At naputol ang dulo ng buntot ng kuneho. At nahulog ang soro na may malakas na ingay. Lahat ng kuneho ay nakuhang hilahin ang sakim na kuneho papasok sa loob ng bahay. Pobreng sakim na kuneho. Ang matakaw niyang ugali ang naglagay sa kanya sa kapahamakan. Naisalba man siya pero naputol naman ang kanyang buntot. Ang istoryang ito ay tungkol sa pista ng kasiyahan. Alam niyo naman siguro kung ano ang tungkol sa pista ng kasiyahan, tama? Biyernes Santong pista ng kasiyahan. Pista sa Pasko ng kasiyahan. Lahat sila ay parehas lang sa pista ng kasiyahan. Isang araw, ang manok, ang daga at ang ardilya ay pumunta sa pista ng kasiyahan. Papunta doon, nasalubong nila ang pato at nagtanong, "Kumusta mga kaibigan? Bak! Pwede ba akong sumama sa inyo sa pista ng kasiyahan?" Sa pagkarinig nito, lahat sila, ang manok, ang daga at ang ardilya ay tumawa. Sabi ng daga, "Paano ka sasama sa amin? Hindi ka marunong lumakad na matuwid. Tingnan mo ako. Ang bilis ko maglakad. Talagang magiging masaya kami doon. Hindi ka marunong lumakad na matuwid. Dapat hindi ka sasama sa amin." Dagdag pa ng manok, "O mahal kong pato, tingnan mo ang iyong damit. Sobrang simple at walang kulay. Tingnan mo ang sa akin. Suot ko ang maganda at makulay na damit. Bawat isa ay dapat magkaroon ng makulay na damit para sa kasiyahan." Sabi ng ardilya, "Baliw ka ba? Tignan mo ang mahaba at maggarbo kong buntot. At tignan mo ang sayo. Ang liit. Okay, marunong ka bang umakyat ng puno?" "Hindi ako nakakaakyat sa puno," ang sabi ng ardilya. "Kung ganon, hindi ka pwedeng sumama sa amin sa pista ng kasiyahan. Anong gagawin mo doon sa kasiyahan? Ni hindi ka marunong lumakad ng maayos, ni hindi ka makaakyat ng puno, at higit sa lahat, ang damit mo ay hindi maganda. Mahal kong kaibigan, hindi ka namin pwedeng dalhin sa kasiyahan." Ang pobreng pato ay masyadong nabigo. Ang manok, daga at ardilya, lahat sila nagsimulang maglakad muli papunta sa pista ng kasiyahan. Pinag-usapan nila kung gaano sila kasaya doon sa pista ng kasiyahan. "Yehey! Uupo tayo sa pinakamataas na sasakyan. Uupo ako sa pinakamalaking merry-go-round. Kakain ako ng maraming matatamis. Kukuha ako ng balon. Kukuha ako ng sipon. Bibili ako ng bola." At ang pato ay sobrang nabigo kasi hindi siya isinama sa pista ng kasiyahan. Pero siya ay naglakad at desididong makapunta sa pista ng kasiyahan. Dapat talaga akong makapunta sa pista ng kasiyahan. Ang manok, ang daga at ang ardilya ay naglakad ng mabilis papunta sa pista ng kasiyahan. Nagtawanan
nila at kinukot siya ang pato. Salamat sa Diyos at hindi natin isinama ang ulol na patong iyon at idinagdag pa ng ardilya. Tama, alam ko ang paika-ikang patong iyon. Talagang tama na hindi natin siya isinama. Nang papunta na sila sa pista ng kasiyahan, sila ay nakadaan sa isang mahabang ilog. Ang manok ay sinubukang ilagay ang kanyang paa sa ilog at biglang bumalik. Ang ardilya ay sumubok din pero bumalik dahil natakot. Ang daga ay sinubukan ding ilagay ang kanyang paa sa ilog pero nabigo. Ano na ngayon ang gagawin natin? Paano tayo makakatawid sa ilog na ito at makapunta sa kasiyahan? Walang marunong lumangoy sa kanila. Nawala na ang pinapangarap nating pista ng kasiyahan. Lahat silang tatlo ay nagsimulang umiyak at umupo sa tabing ilog. Samantala, dumating ang pato malapit sa kanila at nakita silang umiiyak at nagtatanong kung ano ang nangyari sa kanila. Kanina lang sila ay tuwang-tuwa tungkol sa pista ng kasiyahan at ngayon, bakit sila umiiyak? Ang sabi ng pato, anong nangyari mga kaibigan? Bakit kayo umiiyak? Ano ang gagawin namin? Lahat sila ay pagalit na nagsabi, hindi kami makakalangoy. Paano kami makakapunta sa pista ng kasiyahan? Paano kami makatawid sa ilog? O, huwag kayong mag-alala. Dadalhin ko kayo sa kabilang ilog. Marunong akong lumangoy. Pumunta ang pato sa ilog at lumangoy ng paikot-ikot at bumalik sa pangpang at nakita nila iyon at sila ay sobrang natuwa. Mahal na pato, pakiusap. Dalhin mo ako sa kabilang ilog. Dadalhin kita sa pista ng kasiyahan. Bibigyan kita ng maraming pera. Tumawa ang pato at sinabi, huwag kayong mag-alala. Dadalhin ko kayong tatlo sa kabilang ilog. Kita niyo mga bata, silang tatlo ay hindi pumayag na isama ang pato sa pista ng kasiyahan. Pero kahit sa ganon, tinulungan pa rin sila ng pato. Nakaisip ng paraan ang pato. Kumuha siya ng mahaba at flat na kahoy at itinali sa lubid. Tinuruan niya ang manok, ardilya at daga na umupo doon. Kinagat niya ang lubid at nag-umpisang lumangoy. Lahat sila ay nakatawid sa kabilang ilog. Lahat sila ay naging masaya. Mahal na kaibigan, napakabait mo. Sumama ka na rin sa amin sa pista ng kasiyahan. Tayong lahat ay magiging masaya. Bibigyan ka namin ng maraming pera. Halika. Ngumiti ang pato at silang lahat ay nagsimulang pumunta sa pista ng kasiyahan. Lahat sila ay nagsaya at mula noon mga bata, sila ay naging matalik na magkakaibigan magpakailanman. Ang leon at ang magnanakaw. Isang beses noong unang panahon, ang leon na hari ng kagubatan ay lumabas para mangaso. Umupo siya sa kanyang dating lugar at nagsimulang nagmasid. Hindi nagtagal, nakakita siya ng isang maganda at matabang malagintong kayumangging usa na tumatakbo sa paligid. Naglalaway ang kanyang bibig at hinuli ang usa at tinapos niya ang kanyang pangangaso. Dinala ng leon ang usa sa kanyang kuweba at nang naglakad na siya patungo sa kuweba, naglalaway ang kanyang bibig at nagmamadali siya para makain ng usa. At nag-umpisa ng kumain ang leon ng tanghalian. Habang kumakain siya ng laman ng usa, ay naalala niya na ang ganito kasarap na karne ng usa ay hindi niya makakain araw-araw. Naisip niya kung ano ang pakiramdam sa pagkain ng ganoong pagkain ng paulit-ulit. Kaya naisip niya na magtira ng pagkain at itinago niya sa isang lugar sa loob ng kuweba. At umalis siya sa kuweba ng masayang masaya. Kinaumagahan, ang leon ay sobrang gutom na. At pumunta siya sa kuweba at nagulat siya nang makita na wala na doon ang masarap na pagkain sa loob ng kuweba. Kahapon kung saan niya iniwan at itinago ang karne at puso ng usa, ngayon ay nawala na sa kanyang pinaglagyan. Ito ay nawala. Naiintindihan niya na talagang may kumuha ng pagkain. Ninakaw, at sa loob pa ng bahay ng hari ng kagubatan. Talagang nagalit ang leon. Galit na galit siya at nanginginig ang mga hayop sa kanyang pag-ungol. Lahat ng mga ibon ay lumipad papalayo sa mga kahoy at ang mga hayop ay talagang takot na takot. Ngayon ay matindi na ang galit ng leon. At bawat hayop at ibon ay may ganitong katanungan sa kanilang isipan. Samantala, isang nanginginig at takot na soro ang pumasok sa kuweba. Takot na takot siya pero hindi niya ito ipinakita dahil siya ang ministro ng Haring Leon. Aking Panginoon, Ginoo, ano ang nangyari sa iyo? Tanong ng soro na nanginginig ang tono. Tinatanong mo kung ano ang nangyari?
Tinago ko ang puso ng usa para kainin. Ito ay ninakaw. Ikaw ang aking ministro. Ganito ka ba magsilbi? Ganito ka ba mamahala? Lalong natakot ang Zoro sa mga tanong. Namumutla ang kanyang muka sa takot at nanginginig. Tapos na ako ngayon, o Panginoon, tapos na ako ngayon. Sabihin mo sa akin kung sino ang magnanakaw. Kunin mo ang magnanakaw at iharap mo sa akin. Inutusan ng leon ang Zoro. Ginoo, sa tingin ko, kahapon, nung umalis ka sa kuweba ay mayroong isang lobo na naglalakad at umiikot sa iyong kuweba. Kinakabahan siya at nanginginig sa takot. Sa isip ko, siya ang nagnakaw ng pagkain. Kung sasabihin mo, maari ko bang umpisahan ang investigasyon? Anong investigasyon? Kunin mo ang pilyong lobo at dalhin mo dito. Dapat ko siyang makita. Dalian mo! Madaling iniutos ng leon. Iniligtas ng Zoro ang sarili at nagmadaling lumabas ng kuweba. At hinanap ang lobo sa kagubatan at dinala niya sa harap ng leon. Sa pagkakita sa lobo, sinigawan siya ng leon. Ikaw, pilyo ka! Ninakaw mo ang aking pagkain? Papatayin kita! Aking Panginoon! Hindi aking Panginoon! Isinumpa ko sa batahala ng kagubatan. Hindi ako nagnakaw ng pagkain mo. Ang magnanakaw ay nasa harapan mo. Sinabi iyon ng lobo at ipinahiwatig sa Zoro. Magsabi ka ng totoo. Huwag kang magsinungaling. Aking Panginoon at hari ng kagubatan. Kahapon, nakita ko ang Zoro na dumidighay habang papalabas ng iyong kuweba. Sagot agad ng Zoro, hindi aking Panginoon. Nagsisinungaling siya. Ang Zoro na ito ang siyang nagnakaw. Sinisisi nilang isa't isa habang ang leon ay lalong nayayamot. Hinawakan ng leon ang tenga ng dalawang hayop at sinabi, hindi kayo nakikinig ng ganito. Hali kayo, dadalhin ko kayo sa diwata ng kagubatan. Sumumpa kayo sa kanya at sabihin niyo ang katotohanan. At nag-umpisa silang pumunta sa diwata ng kagubatan. Pero nakita nila ang diwata ng kagubatan na nakatayo sa labas ng kuweba at parang galit na galit at sinabi niya, Leon, ikaw ang hari ng kagubatan. Anong klase ng pamamahala ang ginagawa mo? Pero anong nangyari, mahal na diwata? Sinong nanggugulo sa iyo? Mapagkumbabang nagtanong ang leon. Hoy, tingnan mo. Meron akong magandang bulaklak sa isa sa aking tangkay. May isang nagnakaw kaya ikaw hanapin mo ang magnanakaw at bumalik ka lang sa akin na kasama mo na ang magnanakaw. Umalis ang diwata ng kagubatan na galit, hindi masabi ng leon ang kanyang problema sa harap ng galit na diwata. Nakalimutan niya ang kanyang galit at dinala ang dalawang hayop pabalik sa kuweba. At nakapagdesisyon siya na hanapan ng solusyon ang sariling problema na mag-isa at tinignan niya ang dalawa na nalilisik ang mata at pasigaw na sinabi, umamin kung sino man ang nagnakaw dito lamang. Umamin, kung hindi, papatayin ko kayong dalawa. Sa ganitong paraan, mamamatay ang magnanakaw at ang inosente ay matatapos din. Inumpisahan tingnan ng leon ang Zoro at ang lobo nang magkasabay, pero bago pa man sila mahawakan ng leon, ang Zoro ay lumuhod at nag-umpisang umiyak. Ginoo, aking Panginoon, pakiusap, patawarin mo ako. Ako ang magnanakaw, ninakaw ko ang iyong pagkain. Sa pagkarinig nito, huminahon ang lobo at pinatay ng leon ang Zoro. Ang mga matatalinong tao ay nakakaintindi sa wika ng mga salita at ang mga tanga ay makikinig sa mga hibo. Ang ideya ng matalinong kuneho. Minsan sa isang malaking kagubatan, may nakatirang maraming mga hayop, mga elepante, mga unggoy, mga kamelo, mga kuneho, mga pagong, tigre, Zoro at ang hari ng kagubatan, ang leon. Dati rin siyang nanirahan doon. Pero ang hari ay masyado nang matanda ngayon. Hindi na niya kayang manghuli ng mga hayop para sa kanyang pagkain. Isang araw, pinulong niya ang mga hayop sa kagubatan at sinabihan, makinig kayong lahat. Ngayong masyado na akong matanda, hindi na ako makapanghuli ng mga hayop kaya mas mabuti na bigyan ko kayong lahat ng numero at ayon sa inyong numero ay pupunta kayo sa akin at kakainin ko kayo. Huwag niyo akong lukuhin dahil mayroon pa akong lakas para puntahan at kalabanin kayo. Pagkatapos nito, ang leon ay umungol ng sobrang malakas. Kaya ang lahat ng mga hayop ay tumango sa takot. Ayun, yari na.
Sa mga sumunod na araw, ang lahat ng mga hayop ay nakakuha na ng kanilang mga numero at nagsimula na silang pumunta sa kuweba ng leon alinsunod sa kanilang mga numero. Pato, bagong, pusa, bakang gubat, pinatay niya ang lahat ng hayop na ito. Ang leon ay naging maligaya at naging malusog na ngayon. Isang araw ay pagkakataon na ng ina ng kuneho, sinabi niya sa kanyang anak na lalaki, "Mahal kong anak, ngayon ay ang aking numero. Mamamatay na ako ngayon. Ikaw na lang ang maiwang mag-isa. Sana alagaan mo ang iyong sarili. Huminahon ka." Ang kanyang anak ay masyadong tuso at matalino. Ang sabi niya, "Mama, huwag kang mag-alala. Ako ang pupunta ngayon sa halip na ikaw." At idinugtong pa niya, "Tingnan mo, Mama, isa akong maliit na kuneho. Ito ay parang sugal. Tignan mo kung paano ko babaguhin ang maling ugali ng leon." Sinabi ng mama, "Sige anak, mag-ingat ka. Siya ang hari ng kagubatan." At pagkatapos, nagumpisa nang lumakad ang kuneho. Sa kanyang paglakad, nakita niya ang unggoy na may tunog na hukuka, hukuka. Sabi ng kuneho, "Unggoy, unggoy! Sino? Parang hindi ka tumatae. Nakita mo lang ang leon nagkaganyan ka?" Sumagot ang unggoy, "Kung gayon, ano ang dapat gawin ngayon?" Ang sabi ng kuneho, "Tignan mo ako ngayon, isa akong maliit na kuneho, para itong isang sugal. Tignan mo kung paano ko babaguhin ang maling ugali ng leon." Sabi ng unggoy, "Ganun ba? Mayroon ka bang plano? Pwede ba akong tumulong?" At sumagot ang kuneho, "Wala, hindi ko kailangan ng iyong tulong, pero kailangan mong lumapit sa lawa ngayong hapon at tignan mo ang gagawin ko." Naglakad pa ang kuneho papalayo. Nakita niya ang elepante at ang sabi niya, "Elepante o elepante, napakalaki mo pero nang makita mo ang leon, bakit ka hindi naging mapanghamon?" Sumagot ang elepante, Oo, tama ka. Paano ko magagawa ang lahat ng mag-isa? Sinabi ng kuneho, "Pero tignan mo ako, isa akong maliit na kuneho, para itong isang sugal. Tignan mo kung paano ko babaguhin ang maling ugali ng leon." Oh wow, parang mayroon kang ideya. Pwede ba kitang tulungan? Sabi ng kuneho, Wala. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Pero pumunta ka malapit sa lawa ngayong hapon at tignan mo ang gagawin ko." Pagkatapos niya, muli siyang nagumpisang maglakad at ngayon nasalubong niya ang tigre at sinabi, "O mahal na Ginoong Tigre, napakalakas mong umungol, Ginoo. Pero nang makita mo ang leon ay nanglamig ka, Ginoo." Sumagot ang tigre. Oo, tama. Sinabi ng kuneho, "Pero tignan mo ako, isa akong maliit na kuneho para itong isang sugal. Tignan mo kung paano ko babaguhin ang maling ugali ng leon." Subukan mong iayos. Para bang mayroon kang ideya, pwede ba kitang tulungan? Hindi ko kailangan ng iyong tulong, pero pwede kang sumama sa akin ngayong hapon malapit sa lawa at tignan mo ang gagawin ko. At saka nasalubong ng kuneho ang Soro at sinabi, Soro, masyado ka mabangis, pero na makita mo ang leon ay para kang isang makina na walang gasolina. Pero tignan mo ako, isa akong maliit na kuneho, para itong isang sugal. Tignan mo kung paano ko babaguhin ang maling ugali ng leon." Oh, hanga. Ang laki ng paniniwala mo, pero gusto mo ba ang tulong ko? Sinabi ng kuneho, "Wala, hindi ko kailangan ng tulong mo, pero pwede kang pumunta malapit sa lawa ngayong hapon at tignan ang gagawin ko." At sa huli, dumating ang kuneho sa kuweba ng leon at sinabihan siya, "O mahal na makapangyarihang hari, ko ang pumunta sa halip ng aking ina. Pero nahuli ako ng kaunti. Pero alam mo ba, sa ating kagubatan may isang hari na dumating. Pinahinto niya ako at sinabi niya sa akin na handugan siya ng isang hayop bawat araw." Ganun ba? Ako ang iyong hari. At papaano na mayroong iba pang umangkin na maging hari? Halika, ipakita mo sa akin kung sino siya at haharapin ko siya. Ang leon at ang kuneho ay dumating sa lawa. Lahat ng hayop ay nagtago sa likod ng mga kahoy at tiningnan ang mga pangyayari. Sinabi ng kuneho, "Kaya nga, masyado siyang natakot sa iyo at kaya nagtago. Tignan mo sa baba." Dumungaw sa ibaba ang leon at sinabi, Oh, parang kamukha ko siya. Umungol ang leon ng napakalakas. At saka ang leon sa lawa ay umungol din ng kagaya niya. Sa ganun, ang haring leon ay sobrang nagalit at tumalon sa lawa, pero walang leon doon.
Napuno ng tubig ang kanyang bibig at ilong. Nagsimulang sumigaw ang leon sa kuneho. Pakiusap! Iligtas mo ako! Pakiusap! Iligtas mo ako! Bakit kita ililigtas? Papatayin mo lang kami lahat. Kaya dapat lang na mamatay ka. Pagkatapos lumabas ang lahat ng hayop, sinabihan ng kuneho ang mga hayop. Ngayon, isa ko maliit na kuneho. Para itong isang sugal. Nakita niyo ba kung paano ko binago ang maling ugali ng leon? Ang matalik na magkaibigan na sina Kuneho at Pagong. May isang ilog. Sa sapang iyon ay dating may nakatirang pagong. Malapit sa ilog na iyon ay may kahoy na sa ilalim ay dating may nakatirang kuneho sa kanyang lungga. Sa lungga kung saan nakatira ang kuneho, sa malapit sa ilog, ang pagong ay lumalabas at nag-e-enjoy at nagpapainit. Samantala ang kuneho ay nagsasaya sa mga berdeng damo na malapit sa ilog at nagsimula silang magkita araw-araw at di nagtagal ay naging matalik na magkaibigan. Ang kuneho ay nalulungkot kung ang pagong ay hindi pupunta sa tabi ng ilog. Minsan, isang soro ay nakakita sa kanila na masayang magkasamang naglalaro at sa isip niya, Napakaganda ng kuneho at napakataba ng pagong. Paano kung kukunin ko sila at kakainin? Pero paano ko sila huhulihin? Kung ang pagong ay nasa tubig, ang kuneho ay nakaupo lamang sa kanyang likuran. At kung ang kuneho ay nasa loob ng kanyang lungga, ang pagong ay nakaupo sa labas ng kanyang butas. Paano ko sila mahuhuli ng sabay? ang soro ay nag-iisip na dapat sila ay mahuli ng paisa-isa. Ang soro ay nagsimulang mag-ingat. Minsan may nangyari, nagkakasakit ang pagong. Sumasakit ang kanyang tiyan, balisang-balisa siya at namimilipit sa sakit. Aking ina! Panginoon! Nag-aalala ang kuneho at sinabi, Mahal kong kaibigan, huwag kang mag-alala. Kukunan agad kita na mabibisang gamot. Huwag kang mag-alala, pero pakiusap, huwag kang lumabas sa lungga. Umalis ang kuneho para kunin ang mga gamot. At naging balisa na naman ang pagong. Aking ina! Panginoon! Ipinikit ng pagong ang kanyang mata at patuloy na naghihinagpi sa sakit. Ang soro ay hinihintay ang ganitong pagkakataon. Kumuha siya ng malaking bag. Binuksan ito at dahan-dahang inilagay sa likuran ng pagong na balisang-balisa. Ang pagong ay gumalaw papunta sa loob ng bag at itinali ng soro ang bag at inilagay sa kanyang likuran at umalis sa lungga papunta sa kanyang bahay. Ang kanyang bahay ay sa loob ng kuweba sa bundok. Nang dumating ang kuneho na may dalang gamot, nagulat siya na makita na wala na ang kanyang kaibigan. Kaibigan ko! Nasaan kaya siya? Nag-isip ang kuneho at sa oras na iyon, nakita niya ang soro na naglalakad paakyat sa bundok na may dalang malaking bag sa kanyang likuran. Narinig ng kuneho ang boses ng kanyang kaibigan na nagmumula sa loob ng bag. Aking ina! Panginoon! Ang tiyan ko! Ganun ba? Hinuli mo ang kaibigan ko! Nag-isip ng paraan ang kuneho at dahan-dahan nilampasan niya ang soro, malayo-layo na sa kanya. Nagpadulas siya sa daanan ng soro at nagkunwaring patay na. Ang soro ay masayang naglalakad at nag-iisip. Ngayon ay pagpipistahan ko ang pagong. At doon, nakita niya ang patay na kuneho. Panginoon, parang patay na siya. Yumuko ang soro at nakita ang kuneho na hindi na gumagalaw. Wow! Nakakuha ako ng dalawa. Magkakaroon ako ng masayang pista ngayon. Masayang-masaya ang soro ngayon. Naglakad pa siya palayo at tumalon sa tuwa. Ibinaba niya ang bag at pinag-isipang kunin ng kuneho. Bumalik siya para kunin ng kuneho pero nagulat siya. Nakita niya na wala na doon ang kuneho. Nag-ikot-ikot siya para hanapin ang kuneho at hinahanap-hanap niya ang kuneho. Pero nabigo siyang makita ito. Hindi! Sa tingin ko may nagnakaw sa kuneho. Okay, sige na nga. Ang pagong na lang ang aking pang-agahan. At umalis ang soro sa lugar na iyon at naglakad papunta sa kanyang kuweba. At doon, alam niyo ba kung ano ang ginawa ng kuneho? Pumunta siya sa kuweba ng soro at dahan-dahan na pumasok at binuksan ang bag. At pinalabas ang kaibigan niyang pagong dito.
may isang bahay ng mga bubuyog. Ang kuneho ay dinala ito ng dahan-dahan at inilagay sa loob ng bag. Ngayon, silang dalawang pagong at ang kuneho ay nagtago sa likod ng kahoy. Nakarating na ang Zoro sa kaniyang bahay na walang dala. Kung walang kuneho, ay meron naman akong pagong. Sa naglalaway na dila, binuksan niya ang bag at dahil siya'y gusto nang kumain, ay inilagay niya ang kanyang bibig sa loob ng bag at di na makapaghintay para kainin ang pagong. At ang nangyari ay, lumipad papalabas ang mga bubuyog at inatake ang Zoro. Kinagat nila ang Zoro sa ilong, sa bibig, sa likod, sa buntot, sa mga tenga. Oh, Panginoon! Ang Zoro ay masyadong natakot. Quick, 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 quick! At nagsimulang sumigaw ang Zoro. Pabalik-balik na tumatakbo, papunta sa kaliwat kanan, nahulog sa lupa, pero ang mga bubuyog ay hindi siya iniwan at saka tumalon sa ilog ang Zoro at dito na siya iniwan ng mga bubuyog. Pinapanood ng kuneho at pagong ang mga pangyayari. Sumakit ang kanilang mga tiyan sa kakatawa at sa kwentong ito ay umalis ang dalawang matalik na magkaibigan at namuhay sila ng masayang magkasama. Ang apat na magkakaibigan. Noong unang panahon, may malaking lawa sa loob ng gubat. Mayroong nakatirang apat na magkakaibigan. May isang daga na malaki ang mata at mahabang buntot. Isang usa na maganda at malagintong kayumanggi ang kulay. Isang itim na uwak at isang napakabagal na pagong. Ang uwak ay nakatira sa isang puno ng blackberry sa may tabi ng ilog. Ang daga naman ay nakatira sa isang lungga. Ang pagong naman ay nakatira sa tubig lawa. At ang usa ay nakatira sa berdeng damo. Katulad sa ibang araw, silang lahat ay nagpupulong-pulong araw-araw. Ngunit sa tagal ng paghihintay, hindi dumating si usa. Lahat sila ay nag-aalala at nagdududa kung ano na ang nangyari sa usa. Ang sabing ng uwak, "Sandali, meron akong naisip. Susubukan ko siyang hanapin." Sige, tama ka. Nagsimulang hanapin ng uwak ang usa. Sumigaw siya ng sobrang malakas, pero wala siyang napala. Sa kahuli-hulihan ng pagkadismaya at mababang tono, sumigaw siya uli ng napakalakas. Sa panahong ito, may narinig siyang mahinang boses na sagot tulad ng, parang malapit lang ang tunog na yun. Parang boses ni usa. Nagulat siya nang makita si usa na nahuli sa pain ng mga ngaso. Pinakalma ng uwak ang usa at bumalik siya sa kanilang mga kaibigan. Si Pagong sa walang pag-alinlangan ay inutusan si Daga. Puntahan niyo at sumakay ka sa likod ng uwak at punitin mo ang net gamit ang iyong matatalas na ngipin. Sa walang pag-aatubili, ang uwak at ang daga ay nagpunta na para isalba ang kanilang kaibigan. Gamit ang kanyang ngiping matatalas, pinunit ni Daga ang net para makawala si usa. Samantala, si Pagong na naglakad ng matagal ay dumating din doon. Lahat ng apat na magkakaibigan ay nakita rin. Biglang may narinig silang ingay. Ang mga ngaso ay nasa malapit lang. Ang uwak ay biglang lumipad sa may puno. Ang daga ay tumakbo sa kanyang lungga at ang usa ay nawala ng kasing bilis na liwanag. Ang pagong ay naiwang mag-isa. Sinubukan niyang tumakbo ngunit di niya kinaya at naabutan siya ng mga ngaso. Di siya nakaligtas sa mga mata nito. Nahuli ng mga ngaso ang pagong at inilagay niya ito sa kanyang bag. Habang naglalakad siya ay nag-isip, "May pagkain akong pagong ngayon." Nakita ni Uwak ang lahat ng pangyayari. Napanood niya ito kung saan siya naroon sa tuktok ng kahoy. Sinabihan niya ang kaniyang mga kaibigan tungkol dito. "Diyos ko, anong gagawin natin? Kailangan talaga natin gumawa ng hakbang ngayon na." Sabi ng usa, "Ganito ang gagawin natin. Magkukunwari akong kakain ng mga damo. Ang mga ngaso ay siguradong tatakbo papunta sa akin at sigurado akong iiwan niya ang kaniyang bag. Ang susunod na mga hakbang ay bahala na si Daga." Tumayo ang usa sa dadaanan ng mga ngaso at doon kumain siya ng damo. Tiningnan ng mga ngaso ang usa at tumakbo patungo dito na may dalang pana at palaso at iniwan ang kanyang bag. Ngayon ang panahon, nahihirapan ang daga ngunit gamit ang malakas na ngipin nito ay dinala nila ang bag sa lawa. Habang ang nadismaya at pagod na mga ngaso ay napaisip, "Mayroon pa naman akong pagong." Lumapit siya sa kanyang bag at laking gulat niya na ang bag ay wala ng laman. Kawawang mga ngaso, umalis siya ng walang dala. Pagkatapos ng lahat, ang apat na magkakaibigan ay tumira sa tabing ilog ng matiwasay at masaya. Ang liyebre at ang usa.
Hey mga bata, gusto niyo ba si Tiyuhing Buwan? Ang kwentong ito ay tungkol lamang sa kanya. Noong nagdaang panahon, si Tiyuhing Buwan ay palaging naglalakbay sa alapaap sakay ng kaniyang karwahe na hindi hinihila ng mga kabayo, kundi hinihila ng isang magandang ginintoang maliit na usa. Iba talaga ang usa at napakaganda. Malaki at maganda ang mga sungay na may maliit na ginintoang dilaw na tuldok sa kaniyang buong katawan. Siya ang paboritong usa ni Tiyuhing Buwan. Binibigyan siya ni Tiyuhing Buwan ng malambot at berdeng mga damo at talutot para sa kanyang pagkain. Nagiging mahal na siya ni Tiyuhing Buwan. Isang araw, habang ginagawa niya ang kanyang kinakasanayang paglalakbay sa hardin ng paraiso, nakita ni Tiyuhing Buwan ang isang puno na si Gukarna. Oh, napakaganda nito. Alam mo ba kung sino ang napakagandang iyon? Meron ding maliit at maganda na liyebre. Siya rin ay mataba at mabait. Ang puro puti at malambot na liyebre ay madaling makikita kapag ito ay nasa preskong mga damo sa hardin. Ang kanyang mga mata ay mapupula at kumikislap. Sa pagkarinig ng kaunting ingay ni Tiyuhing Buwan at sa usa, agad na nagtago ang liyebre sa likod ng punong Gukarna. Dumoble ang bilis ng tibok ng puso ng liyebre, pero dahan-dahan siyang hinawakan ni Tiyuhing Buwan ng may pagmamahal at isinakay sa kanyang karwahe pabalik sa kanyang tirahan. At simula sa araw na iyon, palagi na siyang hinihimas nito ng sobra. Palagi siyang dinadala ni Tiyuhing Buwan kahit saan ito magpunta. Palaging nilalagay ni Tiyuhing Buwan ang kanyang ulo sa kanyang kandungan. Ang kawawang usa, wala nang nagmamahal sa kanya gaya ng dati. Si Tiyuhing Buwan ay lalong napamahal sa liyebre at palagi niya itong sinasama sa kanya. Nagsiselos na ang usa sa liyebre pero wala siyang magawa, nanahimik na lang siya. Minsan, nangyari na ang usa ay napagod sa paghihila ng karwahe at nakadama ng sobrang gutom. Pumunta agad siya sa hardin at inumpisahang kainin ang mga talutot. Hoy ikaw! Hoy ikaw, usa! Alam mo ba kung sino ang nagmamayari ng mga kinakain mong mga talutot? Lumingon ang usa at nagulat siya nang makita ang liyebre na kinakausap siya sa marahas na tono. Galit na rin ang usa ay kailangan niyang harapin ang liyebre ng harapan. Ano ang nangyayari sa iyo? Ano nangyari sa ano? Ang punong Gukarna na ito ay aking pag-aari. Bakit mo kinakain ang mga talutot nito? Paano naging sa iyo ito? Ang hardin ay pag-aari ni Tiyuhing Buwan. Pag-aari rin niya ako. Kakainin ko itong mga talutot. Huwag mong subukang kainin o hawakan sila. Kung hindi, bibigyan kita ng sampal. Hoy! Wala kang karapatang sabihin yan. Tignan mo ang aking mga kamay. Kung malalaman ito ni Tiyuhing Buwan, bibigyan ka niya ng leksyon. Mas lalong nagalit ang liyebre. Mas lalong namula at nanalisik ang kaniyang mga mata. Sige, puntahan mo siya. Hindi ako takot kay Tiyuhing Buwan. Tingnan mo, liyebre, kahit mas mahal ka ni Tiyuhing Buwan kaysa sa akin, huwag mo akong subukan na kausapin ako ng ganyan. Sa tingin ko, ang pagmamahal ni Tiyuhing Buwan sa iyo ang siyang naging dahilan na ikaw ay naging bastos. Sino yung Tiyuhing Buwan? Ang lahat ay kumikinang dahil sa purong puting kulay ng aking balat. Nagulat ang usa sa kanyang narinig galing sa liyebre at siya'y umalis. Agad kinabukasan, habang nakaupo ang liyebre sa kandungan ni Tiyuhing Buwan, pumasok sa loob ang usa at sinabi, Tiyuhing Buwan, dahil sa iyo lamang, ang liyebreng ito ay naging bastos at arogante. Bakit? Anong nangyari? Anong mali? Alam mo ba kung ano ang nangyari kahapon? Kahapon? Hindi. Anong nangyari? Hindi ko alam. Kumakain ako ng mga talutot ng Gukarna kasi gutom na ako. Biglang dumating ang liyebreng ito at sinimulan akong awayin ng sobra. Inaway ka ng liyebre? Liyebre, inaway mo ba siya? Opo, inaway ko siya. Kinakain niya ang mga talutot ng punong Gukarna. Tiyuhing Buwan, di ba ang punong Gukarna ay pag-aari natin? Hindi po ba? Pag-aari lang niya ba yun? Oo, pag-aari ko yun. Kita-kita mo kung paano niya ako inaway? At oo, sinabi rin niya na kumikinang ang buong mundo dahil sa kanya at sa puting niyang katawan. Sa pagkarinig nito, ay sobrang nagalit si Tiyuhing Buwan. Hoy liyebre, ganyan ba ang sinabi mo kay Usa? Oo, sinabi ko yan at yan ang tama. Ito ang rason kung bakit mo ako laging dinadala, di ba? Mas lalong tumindi ang galit ni Tiyuhing Buwan. Tinapon niya ang liyebre galing sa kaniyang kandungan. Umalis ka dito, alis at tumira ka sa lupa. Nagiging arogante at bastos ka nang dahil sa aking pagmamahal. Ang lahat ng pagmamahal at pag-aaruga sa mundo ay nawala sa liyebre. Alam na niya ang kanyang pagkakamali, pero ngayon ay wala ng paraan. Isang araw, lumapit ang usa sa kanya at sinabi, Ano ang nangyari kaibigan at pumayat ka? Nasaan ang bastos mong pananalita at estilo?
O kaibigan, bakit mo ako sinasabihan ng ganito? Alam ko na ang aking pagkakamali at masama ang pakiramdam ko sa nangyari. Nangungulila ako sa inyo, ikaw at kay Tiyuhing Buwan. Gusto ko na ulit bumalik doon. Naawa si Usa kay Liebre. Mahal kong Liebre, talaga bang nagsisisi ka na sa mga ginawa mo? Kung ganon, huwag ka nang umiyak. Kakausapin ko si Tiyuhing Buwan. Dali, sumama ka sa akin kay Tiyuhing Buwan. Dinala ni Usa si Liebre kay Tiyuhing Buwan. Tiyuhing Buwan? Tiyuhing Buwan! Nakita ko si Liebre sa lupa. Ano ngayon? Kawawang Liebre, nasa kawawang sitwasyon siya ngayon. Dapat lang yan sa kanya. Ano ang gagawin ko para dyan? Hindi Tiyuhing Buwan. Masyadong mapagmahal ang Liebre sa iyo. Hindi ka ba naaawa sa kanya? Tignan mo, Usa, ang mga arogante nila lang ay dapat parusahan lang ng ganyan. Pero Tiyuhing Buwan, naranasan na niya ang lahat ng paghihirap na dapat niyang harapin. Sana pabalikin mo siya rito. Okay. Kung yan ang sabi mo, gagawin ko yan. Tuwagin mo siya. Tumakbo ang Usa palabas at dinala ang Liebre sa loob. Naawa si Tiyuhing Buwan nang makita ang umiiyak na Liebre. Inilagay niya ito sa kanyang kandungan at sinabi, Tignan mo, Liebre, masyado ka na naging arogante nang dahil sa aking pagmamahal. Ang bawat nilalang ay dapat umasa sa sarili at mapagkumbaba. Hindi sila dapat maging bastos sa ibang nilalang. Maari ka nang tumira sa amin, pero mula ngayon ay hindi na kita dadalhin kung saan man ako pupunta. Dadalhin lang kita kung kabilugan ng buwan at sa ibang araw naman, dadalhin ko ang Usa. At mula noon hanggang ngayon, mga bata, si Tiyuhing Buwan ay sinimulang dalhin si Liebre tuwing kabilugan lang ng buwan at sa ibang araw ay ang Usa. Nakita niyo na ba sila? Hindi, kaya tignan mo sila ngayong gabi at sabihin niyo sa akin kung sino ang nasa kandungan ni Tiyuhing Buwan, ang Usa o ang Liebre. Ang kwento ng pagkakanulo. Minsan may isang haring bikrant. Ang pangalan ng kanyang anak ay si Amar. Mahilig si Amar mangaso. Minsan ay nakaupo siya sa kanyang kabayo at pumupunta sa gubat. Hinabol niya ang grupo ng mga usa sa gubat, ngunit madali siyang napagod. Hapon na, ngunit hindi pa rin siya nakakakita ng huhulihin kahit isa. Nauuhaw siya ng sobra kaya nagsimula siyang maghanap kung saan makakainom ng tubig. Hindi nagtagal, nakakita rin siya ng isang lawa. Ang tubig ng lawa ay sobrang presko, malamig at malinis. Ang kabayo ni Amar ay uminom rin mula sa lawa at ito'y kanyang tinali sa puno malapit sa ilog. Si Amar ay uminom ng uminom hanggang napawi ang kanyang uhaw at kumain ng pagkain kanyang dala sa bag sa ilalim ng puno. Madilim na at ngayon si Amar ay hindi na makaalis. Naupo na lamang siya sa gubat sa buong gabi. Mga bata, alam niyo ba ang sumunod na nangyari? Isang malaking tigre ang lumabas sa damuhan at talahiban. Ang tigre ay nagpunta rin sa lawa para makainom. Nang makita ng kabayo ang tigre ay bigla itong tumakbo dahil sa takot. Na makalapit na ang tigre, mas natakot si Amar. Bigla siyang nakapag-isip, mabilis siyang umakyat ng puno at doon na malagi sa isang matibay na tangkay. Samantala, may lumapit na isang oso upang uminom ng tubig. Ngunit, sa pagkakita niya sa tigre ay natakot ito at umupo sa puno kung nasaan nandoon si Amar. Ngayon, mas lalong natakot si Amar na makita niya ang oso ay papalapit na sa kanya. Inakala niyang kakainin siya nito. Nanginig siya sa takot. Nakita siya ng oso at ang sabi nito, Alam kong ikaw ang prinsipe, kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin dahil iisa lang ang kaaway natin at yan ay ang tigre na nakatayo sa ilalim ng puno. Magkaibigan na tayo simula ngayon, okay? Uupo ako malapit sa iyo at hindi kita guguluhin. Walang magawa si Amar kundi ang maniwala sa sinabi ng oso at ang oso ay umakyat sa puno at sa totoo lang, walang ginawa ang oso kay Amar. Walang balak na umalis ang tigre at iniisip niya na may babagsak na isa sa kanila mula sa kahoy at pagkatapos ay siguradong magkakaroon siya ng masarap na pagkain. Nang lumalim na ang gabi, nagsimula ng antukin ang prinsipe. Wala pa siyang kain ng mahabang oras. Pangalawa, pagod na rin siya. Ang sabi ng oso sa kanya, Prinsipe, inaantok na po kayo. Maari na po kayong matulog. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po kayo sasaktan. Maniwala po sana kayo.
Natulog na ang prinsipe at humihilik ito. Narinig ng tigre ang hilik nito at sinabi niya sa oso, Hoy, oso! Tayong dalawa ay nasa magkaparehong komunidad. Kumakain tayo ng tao. Kapag ikaw ay bumaba, siguradong kakainin kita. Pero kung gusto mong makaligtas, makinig ka sa sasabihin ko. Ibigay mo sa akin ang taong yan para kainin at pagkatapos ay babalik na ako sa kuweba ko. At pagkatapos ay makakababa ka na at pwede ka nang umuwi at magpahinga sa bahay mo. Mahal kong tigre, hindi ko gusto ang iyong alok. Pinagkakatiwalaan ako ng prinsipe kaya siya ay natulog. Nagbigay na ako ng isang salita at hindi ko siya guguluhin at hindi ko rin siya ipagkakanulo. Hindi mo ba alam na walang kasing sama ang kasalanan ng pagkakanulo? Walang masabi si tigre kundi siya ay tahimik lang. Mga ilang oras ay nakalipas, nagising ang prinsipe at ang sabi niya sa oso, Mahal kong kaibigan, ikaw naman ang matulog kahit sandali lang. Ang sabi ng oso. Sige. Pagkatapos matulog ng oso, nilaro ulit ng tigre ang prinsipe at sinabi, Mahal na prinsipe, wala pa akong nakikitang walang kwentang katulad mo. Pinagkatiwalaan mo ang osong ito at kapag siya ay magising at sobrang gutom, siguradong ikaw ang kakainin nito. May suhestyon ako na siya ay ibaba mo mula sa puno. Hahawakan ko ang kanyang leeg at dadalhin ko sa aking kuweba. Pagkatapos ay pwede ka na magpahinga at umuwi. Ang prinsipe ay may pagkahangal at naniwala sa sinabi ng tigre at sumang-ayon sa utos nito. Tinulak niya ng malakas ang oso, ngunit sa tulong ng Diyos hindi nalaglag ang oso mula sa puno. Dali-dali siyang humawak ng ibang tangkay ng puno para makaligtas at umakyat siyang muli sa puno. Mas natakot ang prinsipe at nataranta at nakapagsabi ng mga salitang tulad ng, Patay ako! O Diyos ko, patay na ako! Lumapit ang oso sa prinsipe at nagsabing, Prinsipe, huwag kang mag-alala, huwag kang sumigaw, hindi kita sasaktan. Ngunit kahit isang tao ay kaya kong ipagkanulo at dahil dito, isusumpa kita at ikaw ay mawawala ng matinong pag-iisip. Tatakbo ka kahit saan at babanggitin ang mga katagang ito na kamisa na kamisa. Ilang sandali pa ay sumikat na ang araw at ang tigre ay bumalik na sa kanyang kuweba. Ang oso ay umalis na rin sa puno at si Amar ay bumaba na rin sa puno. Nakalimutan ang lahat at nagsimulang banggitin ang mga salitang na kamisa, nawala siya sa kanyang daan pa uwi. Sa kanyang kaharian ay nagkakagulo na. Ang mahal na reyna ay sobrang nag-aalala dahil hindi pa rin umuwi ang mahal na prinsipe. Pagkatapos ng paghahanap, natagpuan nila ang prinsipe pero hindi niya makilala at maalala ang kahit na sino. Naisip ng hari na nawala na ang prinsipe sa matinong kaisipan. Ipinatawag ng mahal na hari ang lahat ng doktor, mahikero at lahat ng taong maaaring mapagaling sa prinsipe. Ngunit walang lunas na maibigay ang kahit na sino. Mas lalong nalito ang mahal na hari at hindi niya maintindihan kung ano pa ang maaaring gawin. Bigla niyang naalala ang pari ng mga hari at reyna. Ang paring ito ay matalino at may alam sa lahat. Sige, pagkagalingin ko siya. Ang pare ay nagsimula ng magsalita ng katagang na. Nakalimutan ng prinsipe ang salitang na at ang naalala na lang niya ang salitang kamisa-kamisa. Nagsalita muli ang pare ng katagang ka. Muli, nakalimutan na ng prinsipe ang salitang ka at ang kanyang binabanggit na lang ay misa-misa. Muling nagsalita ang pare sa apat na kataga at ang lahat ng mga salita ay nakalimutan ng Prinsipe Amar at di naglaon ay gumaling rin. Naintindihan ng prinsipe at nagsisi sa kanyang nagawa. Binigyan ng hari ng regalo ang pari ng kaharian. Ibig sabihin, walang mas hihigit na kasalanan sa kasalanang ipagkakanulo. Kung ang mga tao ay gagamitin ng iba para sa kanilang sariling kapakanan, siguradong may babalik na hindi magandang pangyayari na haharapin pagkatapos. Noong unang panahon sa may ilog ay may dating nakatirang mag-asawa pero hindi taong lalaki at babae, isang mag-asawang buwaya, isa lalaki at babaeng buwaya. Ang lalaking buwaya ay dating pumupunta sa gilid ng ilog tuwing umaga para mamahinga sa kainitan ng araw. Sa gilid ng ilog ay may maraming mga puno ng mangga. Tuwing bakasyon, ang lahat ng puno ng mangga ay puno ng hinog at matatamis na bunga. Ang unggoy na dating nakatira sa mga puno ay pumupunta doon araw-araw para pagpistahan ang mga hinog at matatamis na mangga. Ang unggoy at ang buwaya ay dating napapansin ng isa't isa araw-araw at nagdaan ang mga araw ay naging magkaibigan sila. Ang unggoy ay dating kumukuha ng matatamis na mangga galing sa puno at ibinibigay sa buwaya at masyadong nagugustuhan ng buwaya ang masasarap na mangga.
Isang araw, ang unggoy ay binigyan ng buwaya ng maraming mangga at sinabi, Dalhin mo ito sa iyong asawa. Sigurado ako na magugustuhan niya ito. ang buwaya ay nagdala ng mga mangga pag-uwi para sa kanyang asawa at masyado itong natuwa na makita na ang kanyang asawa ay dinhalan siya ng mangga at natikman niya ang napakatamis na mga mangga. Pero, ang babaeng buwaya ay may masamang pag-iisip. Sa isip niya na kung ang unggoy ay laging kumakain ng masasarap na mangga kada araw, ang kanyang puso ay masarap din kainin. Sinabi niya agad ito sa kanyang asawa at ang lalaking buwaya ay galit na galit. Ang sabi ng lalaking buwaya, Luka-luka ka ba? Ang unggoy ay isang mabuti kong kaibigan. Huwag na huwag mo siyang pag-iisipan ng masama. pero matigas talaga ang ulo ng asawa. Huminto siya sa pagkain at hindi naglagay ng pagkain sa kanyang bibig. Hindi niya gustong makipagkompromiso. Ang sabi ng babaeng buwaya, ang gusto ko lang ay ang puso ng unggoy at gusto kong dalhin mo ito sa akin. Sa wakas, ang kaniyang asawa ay bumigay na rin at nagdesisyon na gawin ang gusto ng asawa. Malungkot siyang pumunta sa gilid ng ilog at napilitang magsinungaling sa unggoy. Alam niya kasi na hindi ito lalapit kung sasabihin niya ang totoo. Sinabi niya sa unggoy, Nasiyahan talaga ang asawa ko sa masasarap na mga mangga na iyong pinadala. Kaya ngayon, gusto kanyang imbitahan sa lugar namin para sa tanghalian. wala talagang kaalam-alam ang unggoy sa masamang balak at sumang-ayon agad sa imbitasyon. Tumuntong siya sa likod ng buwaya at pumunta na sila. Nang makarating na sila sa kaligitnaan ng ilog, ay hindi talaga mapigilan ng buwaya na hindi sabihin ang totoo. At sinabi niya, Patawarin mo ako, mahal na unggoy. Ang asawa ko kasi ay pinilit niya akong anyayahan ka sa bahay. Naloko kita. Ito ay masama niyang plano na imbitahan ka sa bahay para sa pananghalian. Pero ang totoo ay gusto niya ang iyong puso para sa pananghalian. Kaya ano ang magagawa ko? O Panginoon, ang unggoy ay nanginig na marinig niya ito. Pero masyado siyang matalino. Nag-isip agad siya ng plano. At sinabi niya sa buhaya, O ganun? Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito ng mas maaga? at nalito ang buhaya. Bakit? Ano nangyari? Ang sabi ng unggoy, Kaming mga unggoy ay hindi namin dinadala ang aming mga puso. Palagi namin itong sinasabit sa mga puno para sa kaligtasan. Halika, dalhin mo ako sa aking punong kahoy para kunin ang aking puso at saka tayo'y pumunta sa iyong asawa. ang bobong buhaya ay hindi agad nakuha ang plano ng unggoy. Dinala niya ito sa kanyang puno at nang makarating sila sa gilid ng ilog, ang unggoy ay tumalon sa lupa at umakyat sa puno. Nang masiguro na niya na ligtas na siya, ay tinawanan niya ang buhaya at sinabi, Bobo kang buhaya! Pwede bang iwanan ng sino man ang kanyang puso? Niloko mo ko pero ginawa kitang mas bobo. Ganyan ka ba magpahalaga ng pagkakaibigan? Ngayon bumalik ka na sa masama mong asawa at huwag ka nang bumalik. Minsan, may isang napakalaking gubat. Isang madilim at makapal na gubat na puno ng mga kahoy. Ang gubat ay sobrang makapal na kahit tuwing hapon ay hindi umaabot ang sikat ng araw sa lupa. Kaya ang buong paligid nito ay madilim at makulimlim. Marami ding mga hayop dito. Ang mga tao ay dating takot nang pumunta sa gubat. Sa isang dulo ng gubat may isang malaking lawa. At sa kabila ay may isang maliit na nayon. Ang mga taong naninirahan dito ay dating sobrang takot sa mga hayop sa gubat na ito. Sa maliit na nayong ito ay may matandang naninirahan dito. Isang napakatalinong babae. May anak siyang babae na nakapag-asawa at naninirahan sa nayon sa kabilang gubat malapit sa malaking lawa. Sa tuwing namimiss na matanda ang kanyang anak na babae, ay pinupuntahan niya kaagad ito upang bisitahin. Minsan ay naalala niya ang kanyang anak at nagdesisyon siya na bisitahin niya ito.
Dala niya ang isang maliit na bag na may laman ng mga damit at matatamis para sa kanyang mga apo. Sinabi niya ito sa kanyang mga kapitbahay at nakiusap sa kanila na bantayan ang kanyang bahay hanggang sa kanyang pagbalik. At sinimulan na niyang maghakbang na maliliit subalit mabibilis hanggang sa nakapasok siya sa makapal na gubat. Biglang may nakita siyang isang tigre sa harapan niya. Ang tigre ay umungol ng napakalakas at dahil dito ang matandang babae ay nangangatog sa takot. Tinanong niya ang matandang babae. Saan ka pupunta? Ako ay gutom na at kakainin kita bilang aking pananghalian. Ang matandang babae ay takot na takot sa tigre, subalit hindi niya ito pinapakita. Siya ay matalinong sumagot. Kung ako ay kakainin mo ngayon, paano ba kita mapipigilan? Sa bagay, ako ay malapit na mamatay dahil ako ay matanda na. Hindi ka masisiyahang kainin ako. Umungol ang tigre. Huwag mo akong linlangin, matandang babae. Ano ang ibig mong sabihin? Ay sabi ng matandang babae, Hindi! Bakit kita lilinlangin? Ang ibig kong sabihin na kung kailangan mo akong kainin ngayon, ang makukuha mo lang ay puro buto at walang laman. Papunta ako ngayon sa bahay ng aking anak. Doon marami akong makakain ng mga masasarap na pagkain, makakapagpahinga at madadagdagan ng aking timbang. At sa gayon, masisiyahan ka kung ako ay iyong kakainin. Ang tigre ay sandaling napaisip at napagtanto niya na ito ay isang magandang ideya. Sige, matandang babae, pumunta ka sa tahanan ng iyong anak at huwag mong kalimutan ang iyong pangako na babalik o kung hindi ay hahanapin kita. Ang matandang babae ay nangakong babalik at muling naglakad sa kanyang paroroonan. Sa di kalayuan, nakasalubong niya ang isang lobo. Nang makita ng lobo ang matandang babae, nag-umpisa na siyang matakam dito. Pinahinto niya ang matandang babae. At sa oras na iyon ay hindi na natakot ang matandang babae. Ang sabi ng lobo sa kanya, Mabuti at ikaw ay nandito, matandang babae. Ikaw ang aking kakainin at gagawin pananghalian. Sinabi muli ng matandang babae ang parehong dahilan sa lobo. Sinabi niya dito na kung kakainin niya ito ay puro buto lang ang kanyang makakain. Sa halip, mas mabuting kakainin siya nito sa kanyang pagbalik galing sa bahay ng kanyang anak para mas masiyahan siya sa pagkain nito. At umayag naman ang lobo at ang sabi, Sige, payag ako. Alis na. Subalit, dapat ikaw ay pabalik pagkatapos mong bisitahin ng iyong anak. Muling naglakad na mabilis ang matandang babae patungo sa bahay ng kanyang anak. Nang siya ay nakalabas na sa gubat, siya ay dumaan sa isang malaking lawa at sa wakas ay nakarating din siya sa bahay ng kanyang anak ng ligtas. Ang matandang babae ay nagpalipas ng ilang araw at nagpapahinga ng komportable sa pamamahay ng kanyang anak. Doon maraming masasarap na pagkain at mga matatamis at nakakapagpahinga siya. Isang araw, siya ay nagpapaalam na sa kanyang anak. Kailangan ko nang umalis ngayon. Nasisiyahan ako sa pagtira ko dito. Sana magkita pa tayo muli kung ako ay mabubuhay pa. Naramdaman ng kanyang anak na siya ay may tinatago at ito'y kanyang tinanong kung ano ito. Ikinuwento ng matandang babae ang buong pangyayari sa gubat. Pinangako ng anak niya na huwag itong mag-alala at siya ay gagawa ng paraan. Kumuha siya ng isang napakalaking pulang kalabasa at ito'y kanyang nilinis. Tinanggal niya ang mga laman ng kalabasa at doon niya sinabi sa kanyang ina na pumasok dito at pinapalakad niya ito sa loob nito. Tumatakbo sa gubat ang kalabasa. At maya-maya lang ay nakita niya ang lobo na matyagang naghihintay. Tinanong ng lobo ang kalabasa kung may nakita siyang matandang babae. Ang sagot ng kalabasa, Wala akong nakita isang matandang babae. At siya ay muling tumakbo. Ang lobo ay sumunod sa kalabasa.
At sa di kalayuan, nakita nila ang tigre. At agad sinuntok ng tigre ang kalabasa at kinailangang lumabas na matandang babae at siya ay alistong nagsabi, Kayong dalawa, nandito na ako gaya ng aking pangako. Ngayon, pag-isipan niyo kung anong parte ng katawan ko ang kakainin niyo. Kung sino ang kakain ng aking ulo o kung sino ang kakain sa aking mga kamay at mga paa. tumilaok ang tigre. Siyempre, ako ang kakain ng ulo. Ang lobo ay nakipagtalo. Hindi. Ako ang kakain sa ulo. Ang sabi ng tigre, Ako ang unang nakakita sa kanya, kaya ako ang kakain ng ulo. ang dalawa ay nagsimulang magtalo ng malakas. Nang hindi nila maayos ito, ay nauwi sa isang labanan. Ang matandang babae ay tahimik na pumasok sa loob ng kalabasa at nag-umpisang tumakbo palayo sa kanila. Ang kalabasa ay tumakbo ng tumakbo hanggang sa umabot siya sa kanilang nayon. At dito siya ay huminto sa kanyang tahanan. Dahil dito, natutunan niyo mga bata na ang kaunting presensya ng isipan ay makakaiwas sa maraming gulo.